Haluto na ating Diyos na saan ay malaya po tayong magbigay pagsamba sa ating Diyos sa panibagong experience na ating mararanasan ngayon. I hope na ang ating dakilang Diyos sa pamamagitan po ng Kristo na meron siyang dakilang layunin para sa lugar po ito, makalaganap po ang Ebanghelyo sa lugar na ito. Sa mapagpalang umaga sa bawat isa po sa atin. Sa ating pansamantala po natin, itigil muna yung ating siniseries about the book of First Peter para bigyan ng mensahe na dadalhin po sa atin sa harapan po ngayon. This ang ating magiging text ay nasa Lucas chapter 1 verse 14. Bagamat ito po ay nadaanan na po natin as we read our scriptural reading, ay muli po natin na basahin ang ating text sa araw po ito, in verse 14 ng Luke chapter 1. Right. So, makikita po natin, chapter 2, chapter 2 pala ng Luke, verse 14. Sabi po dito, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya. Tayo po ay manalangin. Muli kami po, Diyos, ay nagpapasalamat sa oras na ito na itinangi po ninyo na kung saan ay isa po namang pagkakataon na makarinig muli o Diyos ng mensahe na nagmumula po sa inyo, kung saan po ay magiging pagkain ng aming mga kaluluwa po, lalo pang mamuhay ng merong kabanalan at pagsunod sa inyong kalooban. Kaya humihingi po kami ng tulong ng Banal na Espiritu na pagpalain ang aming mga pandinig, pagpalain din po ang kapahayagan ng inyong salita. Again, Lord, salamat po at ulit patawad sa mga bagay na aming nasalasan. Pangdalangin sa pangalan ko ni Jesus. Amen. Right, dito sa ating text na binasa ay nakita po natin how the angels offer a beautiful proclamation. Merong isang magandang kapayagan kung saan sinasabi po dito sa salita niya in verse 14 again, in English is glory to God in the highest, and on earth is goodwill toward men. Yung kabutihan sa tao ay yung goodwill. No? Kaya sa tema ng ating pag-aaralan ngayon ay makikita po natin yung kaluwalhatian, kapayapaan at kaligtasan sa sanlibutan. Kaya dito ay malaya ang mga anghel na ito na sila po ay magbigay ng papuri sa Diyos. At dito natin makikita kung saan ang ating Diyos ay nagkaroon po siya ng pagkakataon na makasalamuha o makakonekta sa mga tao in our time, dito sa ating sanlibutan. Alam naman po natin na punong-puno ito ng kaguluhan, filled with turmoil. Paano ang kapayapaan? Ano kaya ang klaseng kapayapaan ang meron ito? How does relate in God's glory ng kapayapaan kung ito? Na ibig lang sabihin ay naangkop ba sa ating kapanahunan sa ngayon? Yung kapayapaan na kung saan ay ipinangako ng mga anghel. Okay? So, dito sa ating text, meron tayong tatlo na kung saan ay revealed
ng scripture at ito yung mga katotohanan kung saan there is an angelic pronouncement. Mayroong pronouncement na nanggaling or angelic announcement. Ano yung tatlo po yun? The glory of God, the peace of Christ, and the hope of reconciliation that is available in our time. Ito yung tatlo na makikita po natin po dito. Ibig lang sabihin, sa ating kapanahunan still, na meron pa rin offer na reconciliation na galing po sa langit. Now, praise to God in the highest. Ito po yung pronouncement ng mga anghel. Ano kaya ibig sabihin po nito? Ito po ay hindi kaparehas o any simple declaration of praise. Akala natin yung ating pag-aawit o yung mga bagay na ginawa po natin kanina ay inap na po yun. Ibig sabihin, mas mataas pa ito. Because this is the time to acknowledge the greatness of God. Hindi lamang po yung pagkanta, kundi umaawit po tayo para ideklara kung ano, gaano kapangyarihan ang ating Diyos. So what does it mean? It declares about the honor, God's honor, majesty, at sa kanyang liwanag, ang kanyang pagiging Diyos. Okay? At sa pamamagitan po niyan, ay baka kulang pa yung mga awit po natin para magbigay ng papuri sa ating Diyos. Maaring iisip po natin dahil ang ipinanganak ang ating tagapagligtas ay hindi po yan. Ibig sabihin, mas mataas pa na kalidad ng pagbibigay papuri sa ating Diyos. Now, tingnan po natin. Dito sa glory na binabanggit po dito, there is something na nireveal ng Diyos o ng Scripture sa ating lugar o sa ating kinalalagyan po ngayon. Hindi katulad po na nakikita po natin sa labas na kung saan ay alam po nila na mayroong Diyos. Pero sa atin, kakaiba. Hindi katulad ng mga sinasabi sa iba. Kasi kaya tayo nandito, ay hindi para sa atin, kundi tayo ay sabay-sabay na ibigay ang papuri na nararapat sa Diyos. Of course, bukod doon ay makikita po natin kung paano natin makikita ang glory ng Diyos. Una, makikita po natin po doon about the God's glory revealed in creation. Yung creation pa lang ay sapat na po yun para magbigay po tayo ng karapat-dapat na pagpuri sa ating Diyos. Dahil sinasabi po ng Psalms 19 verse 1, the heavens declare the glory of God, from the stars to the vast ocean. Creation testifies God's power. Yung pala ay mamamangha ka na. But in the birth of Jesus, yung kapanganakan ng ating Panginoon, God's glory brought down to earth in the form of a helpless child. Sa ating kung babalikan po natin, yung glory ng Diyos dumating sa kapanahunan nila sa pamamagitan po ni Kristo na siya ay ipinanganak. Yan yung pagkakataon kung saan ang manglalalang ay pumasok sa kanyang mga nilalang. Yan yung panahon na ang Diyos ay tumungo sa kanyang mga nilalang para hindi hatulan, para hindi bigyan ng kaparusahan, kundi bigyan ng kaligtasan.
At yan yung panahon na kung saan ay sineselebrate ng karamihan. Anong sabi po ng Romans chapter 1 verse 20? For his invisible attributes, namely his eternal power and divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world. The things that have been made. So, dito pala sa ating nilalagyan sa inyong mga nakikita, sa mga likas, sa mga nature na ating nakita ay na-reveal na ang glory sa Diyos sa lahat ng sangkatauhan. Tinitingnan lang po natin how God, paano niya create ng mga bagay kung ito. That's why Paul mentioned that God's eternal power and divine nature, although invisible, are made known through creation. Kahit hindi po natin nakikita ang Diyos, pero nakita po natin sa gawa, sa kanyang mga gawa. Okay? Kahit hindi po natin nararamdaman, dahil alam naman po natin ang Diyos is Spirit, pero yung kapangyarihan, yung wisdom, at ang kanyang pagiging divinity are already displayed. Nakita po natin sa kanyang mga nilikha sa buong sanlibutan. Makikita po natin how God's powerful even is wisdom. Nakita po natin yung kagandahan, kahit kaguluhan sa sanlibutan pong ito, and even the natural order ng sanlibutan pong ito ay pinapakita ang kanyang pagiging Diyos. Okay? Kahit sabihin po natin masalimot ang buhay, ang bawat isa po sa atin, ang bawat nilalang, ay nakita po natin ang kaluguran ng ating Diyos. Titignan po natin how He designed the universe at yung mga batas na umiiral ay nagpapatunay na ang existence ng Diyos at ang kanyang mga attribute, ang kanyang mga katangian ay nakikita. So it means itong mga bagay na nilikha ay nagsisilbi lamang at ebidensya po ito for is God's glory. At yan ang magbibigay po sa atin. Paano natin ituturing ang Diyos in His creation. And even God's glory revealed in salvation. Yung kaluwalhatian ng Diyos. Nakikita natin ang kanyang kaluwalhatian nung ipinakita ang kaligtasan sa pamamagitan ng Kristo. Yung kapanganakan ni Kristo ay umpisa lamang po yan ng isang malaking storya. No? Kaso natatapos lang doon. Nakala nila hanggang doon lang ang kapanganakan ni Kristo. Kaya ang tao, sineselebrate na lang yung kapanganakan ni Kristo. Pero after that, hindi nila nakita, hindi nila nasilip po yun. Okay? At sa atin, nakita po natin yung kaluwalhatian ng Diyos ay ipinakita sa pamamagitan ng kapanganakan ng ating Panginoon Diyos. Ano sinasabi po ng Galatians chapter 4 verse 4. At ito po ay nagpapaalala po sa atin. But when the fullness of time had come, God sent forth His Son. Pinadala ang Diyos ang kanyang anak through incarnation. Sa kanyang pagiging God's glory took on flesh. Nakita po natin ito. Bagamat wala po tayo puno. But by faith, alam po natin na ang Diyos
ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao. As we look to the cross, habang nakatingin ka sa cross, makikita mo yung kapunuan ng kaluwalhatian ng Diyos. It was expressing the fullest glory of God. Kaya lalo na nung ang ating Panginoon ay nagsakripisyo dahil sa ating mga kasalanan. Diba? How it happens nung si Christ ay nagsakripisyo sa ating kasalanan. Kaya sabi ko ng John, in chapter 1, verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen His glory. Nakita ng mga disciple ng kaluwalhatian ng Diyos. His coming revealed God's glory, showing that He is the unique Son of God. Kaya sa katawan ni Kristo, we see both grace that unmerited faith. Sa katawan ni Kristo, nakita po natin ang biyaya. Hindi lamang po biyaya at ang katotohanan. Nakita po natin the full revelations of God's nature. Kaya dito sa verse na binasa po natin, ay na-highlights po dito. Pangunahing pinapakita po dito yung incarnation. It is si Jesus was divine. Meron po siyang tinatawag na divine nature and human existence. Pinapakita po. Kaya dito sa ibabaw ng mundo ito, it was demonstrating God's presence on earth. Intangible, maliwanag po yan. Even in a personal way. Kaya makikita po natin, mga kapatid. So what will be our response for God's glory? Sa ating maaaring sinasantabi lamang natin. Diba? So, dapat ang mga Kristiyano ay makikita din sa kanila. Maaaring sinasantabi lamang po natin po ito. Kaya dapat ang magiging response po natin, katulad din po ng response ng mga anghel pong ito. Kaya nung mga anghel pong ito, talagang binigay nila ang kanilang buong pwersa para mapuri ang Diyos, nagbibigay ang kaluwalhatian, lalo nung makita po nila the glorious plan of salvation. Kaya ang panawagan, dapat ganun din po tayo, katulad ng mga we are called to do the same. Kaya kung ating titignan at ipinakita ng kaluwalhatian ng Diyos, the display of salvation of humanity, ang dapat magiging response po natin should be worship. Kaya tayo nandito para magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. We must worship Him. Yan yung pangunahin na kadahilanan kaya tayo nandito is to worship. Tandaan po natin, ang worship hindi lamang po yung magbigay ka ng pagkanta o pagpuri sa Diyos o itaas ang boses natin. It should be our lifestyle. No? Hindi lamang yung nandito ka, of course, dahil nga yung pangunahin, kadahilanan, pero hindi dapat. Even in our ordinary days, even in our lives, everything we do, dapat nandoon ang
worship sa ating Diyos. Okay? Tingnan nyo ang mga anghel. Hindi lang nila pinupuri ang Diyos dahil sa kanyang ginawa. No? Alam nila anong mga ginawa po ng Diyos. Okay? Ino-worship nila ang Diyos but because who He is. No? Ano ba ang Diyos? He is a holy, loving, and sovereign God. Naintindihan nila. That's why, kaya dapat ganoon din po tayo. Naintindihan po natin kung sino ang Diyos, kung ano ang kanyang karakter, ano ang kanyang attribute. Pinupuri mo siya because you know the character of God. At alam mo kung ano yung kaligtasan na ino-offer niya sa sanlibutan. Ganyan dapat po natin makita. Tandaan po natin as we reflect. No? It's our personal reflection na dapat habang tayo po ay nabubuhay sa sanlibutan po ito, dapat ang pagsamba o glory ng Diyos through our action, through our worship, and our words. Diba? Kikita dapat po yun sa atin. Yan po daw magiging bunga ng isang tunay na Kristiyano dahil naranasan po niya kung ano ang ginawa ng Diyos, kung ano ang bagay na nakita niya sa Diyos. Diba? Dapat yan po lumabas sa mga Kristiyano. Pangalawa na makikita po natin po dito sa ating text, peace declared on earth, the reconciliation of humanity. No? Pagdating ng anghel, hindi lang yung glory ang kanilang pronouncement. Yan, hindi lang yun ang sinisigaw po nila, pagkat yun ang pangunahin. But still, the announced also peace. Kapayapaan. Wow, klaseng kapayapaan po dito. Okay? Ano sa pagkakaintindi po natin ang kapayapaan po ito? Peace is not merely the absence of conflict. No? Baka kayo nang akala po natin. Biglang sabihin, yung peace na tinatawag po dito, it's more than deep, reconciled. Okay? It's a deep, reconciled relationship through Jesus Christ. Why the birth of Christ marked, ito yung palatandaan. The birth of Christ marked the moment when God bridged the gap between sinful humanity and the holy God. Natin yung peace na hinahanap ng mga tao na hindi nila nakikita o hindi na susumpungan ay nandito lamang po. Kaya ang sabi po ng Romans chapter 5 verse 1, ang dito sinasabi po, therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. It means that kind of peace is not just a temporary peace. Akala po natin, habang nandito po tayo, ay meron kang kapayapaan. Pero pagdating mo sa labas, ay nawawala na po yun. Hindi po yan temporary. It is an eternal peace. Kapayapaan na wala nang hindi po yan temporary. It's eternal. Dahil sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, He broke down the barrier that separated us from God. That's why He offered peace that lasts forever. Ayon po sa Isaiah chapter 9 verse 6. Isaiah chapter 9 verse 6. Kaya nga tinawag po siyang Prince of Peace. No?
He is the Prince of Peace. Why? He was bringing peace to our hearts and to the world. Kaya sa magulong sanglibutan, mahirap magkaroon ng kapayapaan. Okay? Hindi na matatagpuan ko ito. Kahit saan ka pumunta, there is conflict. But for us, bilang mga mananampalataya, we know that peace. Yan yung kapayapaan sa magulong sanlibutan. Diba? Alam naman po natin na ang sanlibutan po ito ay punong-puno ng conflict. At dito tayo nakatira. Okay? Whether in news, makikita po natin sa balita, or even in our community, in avenues. Diba? Sometimes walang kapayapaan because there is conflict. Pero yung kapayapaan ay iyan ang ino-offer ng ating Panginoon. Di yung kapayapaan na magkakaroon ka na ng walang problema, ha? Baka mamaya, sabi mo, Pastor, kapayapaan, bakit meron pa rin akong problema? Ang ino-offer ng ating Panginoon is not a peace about absence of problem. Ibig lang sabihin, yung kapayapaan iyan, it is the assurance of God's presence and His ultimate victory over. Tingnan po natin, kung lahat ay napanalunan na ng ating Panginoon, bakit meron pa rin akong ganitong problema? Tandaan po natin, itong kapayapaan po ito yung sinasabi sa Philippians chapter 4, verse 7. Ano sabi po doon? Ito yung kapayapaan which transcends our circumstances and guard our hearts. No matter what you face, ano man ang iyong kinakaharap sa iyong buhay, meron kang kapayapaan. Diba? Kabalintong-balintong naman ng mga bansang iyan, still, nandun pa rin yung kapayapaan. Kahit sabihin mong magulo sa lugar na ito, meron pa rin tayong kapayapaan. Personal reflection. Nasa iyo na ba yung kapayapaan iyan? Okay? Sa mga hindi pa Kristiyano, of course, meron pa sa pero sa ating mga Kristiyano, meron tayo. Pero bahagi na ba natin ang kapayapaan iyan sa iba? Karapatan po natin, responsibilidad po natin na isyan din sa kanila. Kasi naghahanap ng mga kapayapaan, mga nasa paligid po natin. Pero sa iyo, bilang mga Kristiyano, naranasan mo na yung kapayapaan na you have to share. You have to share. Dahil ang kapayapaan po natin, ang ating okay? Now, kung yan ay nasa iyo, we are called to be the agent of peace. We are called. You are called to be the agent of reconciliation. Bringing peace. Ayan yung panawagan po sa atin. Pangatlo, na nakita po natin po dito, yung provision ng langit. Na nagkaroon ng ugnayan, nagkaroon ng reconciliation about heaven and earth. Nagkaroon ng reconciliation. This because of Christ. God gave Christ as gift. Again, ang mga anghel ay hindi lang po sila nagdeklara ng kaluwalhatian ng Diyos, hindi lang kapayapaan,
nakita din po natin, they also proclaim the good will toward men. Ano yung good will? Kabutihan sa mga tao, sa Tagalog, sa ano natin, sa mga tao na kanyang kinalulugdan. Biglang sabihin, God's gift of peace is not just. Yung binigay po sa atin na kapayapaan, hindi lamang po yung lofty thinking. Hindi yung mababang pag-iisip. Hindi mahalaga po. At yan ay ang katotohanan. Maliwanag na katotohanan. At yan ang nagbigay, nakuha natin sa pamamagitan ng ating Panginoon. Now, tignan po natin, what's the provision of Christ? Ang sabi po ng Colossians chapter 1 verse 20, at dito in-explain. Okay? Sa pamamagitan ni Kristo and through Him to reconcile to Himself all things, whether on earth or in heaven. No? Hindi siyang nagbigay ng kadahilanan para magkaroon ng reconciliation between heaven and earth. Diba? Di lamang po yun. Making peace. Nagbigay ng kapayapaan sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo na nabubos sa krus. Ibig lang sabihin, Jesus came. Dumating si Kristo para magkaroon ng reconciliation between God, no? And also, of course, para ma-restore ng lahat ng bagay. That's why yung kanyang kapanganakan is just only the beginning. It was the beginning of God's redemptive work. Kaya magandang balita para sa mga tao. Tingnan ninyo, di ba? Pinagbubunyi lahat ng mga Kristiyanong bansa. Dahil nakita nila eh. Pero hindi nila binigyan ng kaalagaan. Right? Sa nalaman po nila that there is merong dumating na tagapagligtas. Kaya pinagbubunyi po nila Panginoon. Okay? Pinagbubunyi po nila sa ating kapanahonan at sa bansa po natin, talagang from month of September hanggang January, talagang sineselebrate po yun. Kaya ang bansang Pilipinas, siyang merong panahon na pinakamahaba ang Christmas season. Imagine that, no? Yung kanilang pagbubunyi. Sana makita nila yung kadahilanan. Baka hindi lang from September to January, baka makita nila as long na sila po ay naging Kristiyano, ipagbubunyi nila po hanggat dumating ang ating Panginoon. Right? At ito po yung kanyang ultimate na ginawa. Ginawa ng ating Panginoon. Okay? Ultimate good. Nang saan, hindi lamang po kapayapaan ang mamutawid sa mga tao na kumilala kay Kristo. Nandiyan, pag nakilala mo si Kristo, yung kapayapaan na mahirap hanapin ay makakamtan po natin. Kapayapaan pa lang po yun. Okay? So, what will be our response? There is a calling for us to response the peace and goodwill that angels proclaim as gifts. Regalo po ito, kaya dapat tanggapin. No?
Pag binigyan ka ba ng regalo, tatanggapin mo, of course. Tatanggapin mo. O, magkasano ay tinatanggap nga natin yung mga maliliit na bagay, di ba? Dahil alam po natin, regalo po yun. Okay? Pero kapag nakita po natin na ano po, ay regalo ng Diyos, no? Ay baka dapat kumahog ang mga tao. Yes. So, it must be received. Dapat tinatanggap ito. Anong sabi po ng verse 1, chapter 1 ng John, verse 12? Diba? Ang sabi po doon, but all who did receive Him, who believe in His name, is give the right to become children of God. Na ibig lang sabihin po nito, ang pagtanggap kay Kristo, ibig lang sabihin po nito, is receiving Him into one's life and acknowledging Him as Lord, Lordship in your life. Pagtanggap kay Kristo, regalo po ito, kaya tanggapin po natin si Kristo, of course. Hindi lang yung magiging Lordship, hindi sonship. Kaligtasan. Sana ganun ang isipin ng kababayan po natin. Time of remembering the birth of Christ. Diba? Christmas. Alam na po natin ang ibig sabihin po ng Christmas. And then, we are not celebrating Christmas. Pero alam po natin bakit meron. Sana makuha po na nila yung tamang essence ng Christmas. Right? So, ibig lang sabihin, we are acknowledging His Lordship. Tandaan po natin, this is not a passive belief, but an active reception of Jesus in His message. Ang ibig lang sabihin, it involves one's heart to Him. Hindi lang yung, okay, no, panahon ng Christmas, kapanganakan ni Kristo enough. Ang ibig lang sabihin po, kaya po natin isinisip po is to accept the message which is to trusting Him, what He has done. Yung pinapaniwalaan mo kung ano ang ginawa niya regarding salvation. Okay? Ano ba ang ginawa ng Kristo para magkauntan ng kaligtasan? Of course, from time to time naman, sa panahon po natin, yearly, sineselebrate po yun, di ba? Para lang mag-justify at talagang makuha nila at magkaroon ng kaligtasan, pati siya ay nagpapapon. Para lang ma-justify, hindi nila alam, through faith. Diba? Maling pananaw po yun. No? We cannot duplicate yung ginawa ni Christ. No? Kapag dinuplicate mo yan, ibig lang sabihin, ikaw lang. Hindi, panglahatan po yun. No? So, ibig lang sabihin, ay pagtitiwala kung ano ang ginawa ni Kristo para sa kaligtasan. Ano bang ginawa ni Kristo sa kaligtasan? Siyempre, namatay. Diba? Namatay sa krus, alang-alang sa kasalanan ng isang ito. Of course, hindi lamang po yun, and of course, tayo, mga Kristiyano, we will come Him as a Savior and Lord para sa atin. Kaya makikita po natin as we reflect. Okay? Ikaw, tinanggap mo na ba? Totoo bang tinanggap mo ang gift na to? Ay, hindi pa. No, kung tinanggap mo naman ito, of course, responsibilidad mo na ibahagi din sa iba. Biglang sabihin, responsibilidad po natin to extend the message, diba? Sa iba. Okay? Responsibilidad po natin na extend sa kanila to bring peace.
and salvation sa mga taong nangangailangan. Right? Responsibilidad po natin po yun. Yung talagang, kasi kapag responsibilidad, either you like it or not, gagawin mo yun. No? Lalo kapag kasama po doon, yung kagalakan na meron kang kaligtasan, pagsamahin mo yun, talagang you are going to share the message. Okay? Tandaan po natin, mga kapatid, in Luke chapter 2, verse 14, it's not just only a message about birth of Christ. Okay? Ito po ay mensahe at nagsasabi, ito yung puso ng gospel. It is the heart of the gospel. Okay? Hindi lang po ordinaryong mensahe po ito. Ito po yung puso ng gospel. Huh? So, we have give the glory to God. Okay? And peace to mankind. Kaya, pasalamat po tayo because may mga ganitong scenario, may mga ganitong event, may mga panahon na ganito because we are reflecting about the birth of Jesus. Ibig lang sabihin, we are reminded na meron palang ipinanganak na tagapagligtas. Diba? Para sa lahat. Para sa atin, nare-remind po tayo every time na meron po tayong Lord's Supper. Diba? Makikita po natin. Pero para sa lahat, it is a reminder para sa mga tao that there is Christ. Okay? So, we must give praise for God's glory. We must worship God for the marvelous gift of Jesus, who is the full revelations of God's glory. Kaya, dapat yakapin po natin at tanggapin po natin. No? Yung kapayapaan na binigay through Christ. You have to embrace that kind of peace. Why? Because yan po yung palatandaan na mayroong reconciliation through God between humanity and God. Diba? Imagine kung wala po yun, nasaan ba tayo pupulutin? Kapatid, saan tayo pupulutin? So, ang trabaho po natin bilang mga tumanggap is to share the gift of peace. Katulad ng mga anghel na kung saan ay pinagsisigawan po nila na merong magandang balita. That's why also we are called to share that message, no? Sa mga taong nangangailangan. We are the ambassador of reconciliation sa panahon na saan ang tao ay nakasentro sa pagsiselebrate po ng kapanganakan ni Christ. Tanda po natin mga kapatid, ang mga taong kung ito is the peace of Christ. Okay? At we are the one who carry this message of hope. Now, paano po natin i-apply sa ating mga buhay? Our daily life. Glorify God in your daily life. Okay? Reflect on what it means to give glory to God. Nakikita ba ito sa iyo as you are giving glory to God? As you worship God, nakikita ba ito sa isipan mo, sa salita mo, at sa iyong gawa? Nakikita ba natin lahat po ito?
Or nakikita din ba in our prayer, in reading the scriptures? Or nakikita din ba ito in our action na merong gratitude sa ating Diyos? Kaya tandaan po natin, ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa reconciliation ng Diyos. Kaya kapag ikaw ay kinikilala mo si Kristo and you trusted Jesus as our Savior, at ngayon, nakikita mo na si Kristo ang siyang magiging kapayapaan mo at kaligtasan mo, come in repentance and faith. Nagsisiga at manampalataya sa Kanya. Kung ikaw naman ay mananampalataya na, but still, ay nasa panahon ka pa rin nang walang kapahinga. Dahil, di ba? Nangyayari po yun. Turn. To God. Turn all these things to God. Okay? Dahil nangako naman ng Diyos, nabibigyan ka ng kapayapaan. Turn. Bring to me. Pray. Kaya tingnan mo, check mo, ano bang wala bang kapayapaan sa buhay mo? May mga bagay na meron ka pa sa buhay mo na walang kapayapaan. Just to keep God, no? You have to fully trust God. Spirit friend. They are messengers of God's peace, like the angels. Katulad ng mga ngil, they are command to share the gospel of peace to others. Kung ikaw ay wala pa kay Kristo, you need to hear about the Savior. Kaya sa panahon pong ito, panahon ng pagmuni-muni sa pangalanan ng Kristo. So, tanong, paano po natin dadalhin ang mensahe ng kapayapaan sa mga nangangailangan? Paano po natin ibabahagi sa mga? How can we bring the message of peace, someone, message of salvation, someone? Kami po Diyos ay nagpapasalamat sa mensahe ng pakinggan na siyang nagpapaalala po sa amin. Salamat po sapagkat natuhayan po namin na hindi lamang po ang pagdarihan po namin dito, ang pangunahin ay magbigay ng kaluguran po sa hindi. Yung kapayapaan din po ay mag-check po namin. Ang talaga po ay gaya sa amin. Sa lahat, yung kaligtasan ng order po. Christ. Sana sa mga wala pa kay Kristo, makita po nila sa kanilang pangailangan na merong nagliligtas, merong namagitan between the heaven and earth, na merong bridge na dapat tabiran, na dapat merong lakaran ang tao na saan ay magkakaroon po ng reconciliation. Sana o Diyos, maging responsibilidad po namin na ito po ay paabot sa mga nangangailangan ng kapayapaan na kung saan mahirap hanapin sa buhay na ito. Lalo na po ang kaligtasan na hinahanap dito ng bawat isa sa mga Maraming salamat po Diyos sa oras mo, sa mensahe natin. Pagdalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen.